guys, good morning or magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Attitude TV. For today's video guys ay update sa aming ginagawa. Ngayon po pala ay November 12. Ayun, ang ganda na ng panahon guys, November 12, tapos na yung bagyo. Tapos ito, kagigising ko lang halos guys kasi ngayon po ay day off namin or pahinga. Sa aming i-share ko lang po sa inyo sa aming hanap buhay na pag-iihaw-ihaw guys, hindi pwedeng walang pahinga kasi sobrang sa mga nag-iihaw dyan, alam ko nakaka-relate kayo dyan. Sobrang nakakapagod po talaga yung trabaho or yung hanap buhay na pag-iihaw-ihaw. Kaya po sa loob ng isang linggo, meron kami minsan dalawa or isang araw na day off. Ngayon po ay hindi to halos kagigising ko lang. Ito po yung ating dito ako natutulog guys, malapit dito sa aming second floor. Tapos pagbukas mo ng pinto, ito po yung pintuan namin. Pagbukas ng pinto, ito po meron akong munting garden dito. Yan, kasi pag mainit yung panahon, binubuksan ko lang ito kahit paano yung mga halaman po na yan, nakakatulong po mabawasan yung init ng panahon. Yan po guys, ayan o, meron ako mga halaman dyan bukod doon sa kabilang bintana na yung pinakita ko sa inyo na meron ako mga tanim na mga gulay-gulay para kahit paano makabawas po tayo kung sakaling magluluto ng gulay, hindi na tayo bibili. Yun, meron tayong sariling tanim. Mahilig po akong magtanim guys, kahit ano na lang, kung meron na akong malaking space. Siguro hindi lang ito yung aking matatanim kasi mahilig talaga ako sa mga halaman. Tapos ito guys, yung aking mga orchids yan. Tapos yun, yung mga photos ko, yung golden photos, yun yung pinapagapang ko doon para kahit papano, para siyang gubat tignan. Yun yung gusto ko guys yung mahilig. Pagising ko, kumbaga yun yung pang stress relief ko, yung mga halaman na yan. Tapos yung panahon guys, ayun ipakita ko sa inyo. Dito po, meron din tayong gripo dyan. Yan, nagpagawa ako ni Mr. ng gripo. Pag sakaling pinakit ko yung aming tuwi, kung sakaling magdilig ako ng halaman, na dyan na mismo malapit na. Yun yung aming nakakalat guys. So, dito meron naman ako dyang mga gapi. Yung anak ko, mahilig sa gapi. Ayan, meron siya yung mga isda. May aquarium ako dyan na nilulumot na yung mga gapi na isda. Ayan siya guys. Hindi namin yan nililinis kasi yung isda na yan, yun yung gusto nila na habitat, yung malumot, yun yung pagkain nila. Yun, dumadami na lang yan sila guys. Marami yan siyang dyan na maliliit na anak. Nag-aanak na lang siya ng kusa dyan. Kasi yun po yung aming taas. Tapos, pakita ko sa inyo kung ano na yung panahon. Napakaganda ng panahon. Sobrang init. Tapos, yun, back to normal na. Ang ganda na ng panahon. Ayun nga, day off namin ngayon. Tapos, dun sa baba si Mr. Kahit day off guys, hindi pwedeng wala kami ginagawa. Yun, maglalaba ako mamaya. Tapos si Mr. gumagawa doon sa aming lutuan kasi hindi pa siya tapos. Tapos ngayon, papakita ko sa inyo. Tapos, ito naman guys, sa aming kabilang bintana. Ito, pakita ko sa inyo yung panahon. Dito ako nagbi-video nung kasagsagan ng bagyo. Madali lang talaga. Kitang-kita dito sa aming lugar guys. Ayan siya guys. So, yung aking mga halaman. Yan, alokbati, luya, kalamansi. Yung aking kalamansi, unti-unti nang nauubos yung bunga kasi yung mga anak ko, lalo na ngayon, mahal ang kalamansi guys. Mahal yung kilo, 200 na ang kilo. Yun sa pinakita ko sa inyo kahapon last video ko. Si Mr. na malingki, 200 na ang kilo. Kaya yun, naubos na yung bunga oh. Pag naglulugaw kasi yung mga anak ko, naglalagay sila ng sa lugaw, kalamansi. Naubos na nila. Konti na lang doon sa likod, may bunga pa. Ayun oh. Ilang piraso na lang yan. Yung kalamansi ko, alokbati, napakataba akong alokbati. Dito ako kumukuha guys ng mga gulay, lalo na pag nagsasabaw ako ng isda. Napakataba, ayan oh. Tinatanggal ko lang yung mga dahon. Tapos yun, meron din akong red or pink na alokbati, yun ang tataba. Hinalo ko siya dito sa sa kalamansi kasi wala nga pong pagtataniman. Meron din akong malunggay. Ayan siya, pwede na yun. Pag nagtinola ako, nagsasabaw ng isda, may ako nung ko dyan. Spring onion. Yan, kahit payat, mapapakinabangan na natin yan guys. So, ayan po yung panahon, oh. Napakaganda na ng panahon. Napakaaliwalas na sobrang init.
Ayan po, sobrang ganda na. Thank you Lord sa sobrang binigay mo sa amin ng mga blessings. Yun palang malaking blessings na yung pagkaligtas namin sa bagyong Yuan. Tas meron din ako dito palang ito guys, so share ko sa inyo. May nabili kasi akong passion fruit na prutas. Hindi ko alam kung alam nyo ba yung prutas na yun. Napakasarap ng prutas na yun. Passion fruit. Ang ginawa ko kasi to siya, para siyang gagapang siya. Para siyang bagon. Puno siya pero gumagapang siya pag lumaki. Tinanim ko, marami akong seedling nito. Yung iba nga binigay ko na kasi sa isang paso napakadami. Nagtira lang ako ng isa para itanim ko doon sa kabila, kung yung pinakita ko sa kabila kong garden, sa kabila doon ipapagapang ko siya. Ito ang laki na passion fruit po yan guys, napakasarap nito i-juice. Yan yung passion fruit ko. Yan, may mga maliliit dyan na tumutubo. Hindi na siya hindi na siya lumaki kasi nga naanuhan sa alokbate. Ayan, passion fruit yan guys. Tapos yun, yung mahilig kasi talaga ako magtanim, kaya yun kahit ano na lang. Pero ito guys, gusto ko siyang ilipat, ilagay dito sa kabila. Yan, pag lumaki yan, dito ko siya ilalagay kasi, ipakita ko sa inyo dito. Dito ko siya ipapagapang. Dyan ko ipagapang yan. Tanggalin ko to kasi ito guys, so ito singkamas to na tumubo na lang doon sa aming lamesa. Na-stack yung singkamas, biglang tumubo. Ang ginawa ko, nilipat ko dito. Ayan, parang singkamas siya na puno. Tinanim ko dito sa balde. Tapos yun, gumapang yung mga niya. Kasama dito sa potos, sa golden potos. Alisin ko yan at yun, ipapalit ko yung passion fruit. Gagapang ko siya dito guys. Ayan Diyan, ipapagapang ko dyan para maganda tignan. At sobrang napakaaliwalas pag may mga tanim kasi guys. Yung mga halaman ko, kusa na lang siyang gumagapang. Yung mga halaman na gumagapang. Yun yung gusto kong igawin dito sa aking parang gubat na yung aking munting garden. Yan, munting, ito lang po talaga yung aming bahay guys, maliit na maliit. Yung nga lang, mahilig talaga akong magtanim. Kahit dun sa baba, maraming mga halaman yan dun guys. So, tingnan mo yung aking money tree. Yung money tree ko napakataba na. Ayan siya dyan sa baba. Pinupuno ko yan halos ng mga halaman. Yan yung aking kalimutan ko na anong pangalan nitong na to, napakagandang parang aglonema. Yan siya guys, doon sa baba marami pa yung mga halaman doon. Tapos ngayon check natin si Mister doon sa aming baba kung anong ginagawa. Yan guys, baba tayo dito sa aming maliit na bahay. Dito si Mister gumagawa kasama si Bunso. Ayun guys, kasi wala tayong ihaw ngayon, kaya ito yung aming ginagawa. Day off, pero hindi kasi pag sanay ka sa trabaho guys, hindi pwedeng wala kang ginagawa. Ayan si Mister si Bunso. Ito yung ginagawa namin kasi ito yung pong lutuan namin. Dito na namin nilagay yung aming munting lutuan sa labas, kahit papaano hindi siya masyadong mainit kasi open siya. Ayun, inayos ni Mister, inayos niya yung tiles para hindi na siya maano kasi siya kumikiling-kiling. Ano tawag niyan? Ano tawag niya? Gumagalaw siya, kaya inayos ni Mister. Tapos ito, yan, sinemento rin niya dyan para hindi makapasok yung daga. Ayan, sinunto na yan sa ilalim. Ipupulidon lang yan siya dyan para kuminis. Kasi yung mga daga pumapasok Tapos ito, hindi na makapasok dyan kasi naka-screen na. Tapos itong kahoy na to, ayusin dito ni Mister. Kahoy lang yan siya guys, na parang tupod dito sa bahay namin. Tapos ito yung nilagay muna niya dito, yung lutuan namin. Tapos yun yung inaayos niya. Yan lang po, si ate namin naghahanda para sa, hindi sila pwedeng, nangihinayang siya guys. Si ate namin nangihinayang mag-day off. Yan yung aming munting bahay guys. Si ate namin gumagawa ng kanyang chicken inasal. Tinuro ko na sa kanya kung paano gawin. Ayan po. Tinuro ko na sa kanya kung paano timplahin. Kagabi, inano na namin siya. Dapat hindi pala natin sinagad. Anong tawag niyan? Hiniwa na namin siya. Tinuruan ko na rin siya paghiwa. Kasi yung anak ko guys, walang alam talaga to Ngayon na medyo para matuto siya kasi pag
Pag nagkaroon, lumalaki. Pag nagkaroon ng sariling pamilya para matuto silang dumiskarte sa buhay. Ganyan po yung aking ginagawa guys. Kasi hindi naman habang buhay na ganito tayo. Kaya yun, tinuro ko sa kanila at gusto rin nila sundin yung aming ginagawa guys. Kahit ganito lang yung buhay namin, simple lang. Ito yung aming pinagkikitaan, hanap po yung pagbabarbecue. Although yung anak ko na to, si ate namin, ayun po, graduate na po yan ng college tourism course. Yan po siya guys. So, graduate na siya ng college. Tapos naghanap siya ng trabaho nung pagkaano, kaso lang ayaw niya nung office work. Sanay na kasi sila guys na maikwento ko lang sa inyo. Sanay kasi sila guys dito sa trabaho namin kasi habang nag-aaral pa lang sila, sila na talaga yung katuwang namin sa pag iihaw-ihaw. Kaya alam na nila pagkatapos galing sa school, kung nasusubaybayan nyo yung aking mga video, pagkagaling sa school guys, si ate namin, yung kuya, yung bunso namin, yun na, tumutulong talaga sila. Kaya alam na nila kung paano ko ginagawa itong mga barbecue namin, paano magtinda, paano magtuhog. Yun nga lang, yung pagtitimpla, ako talaga. Ngayon, tinuro ko na sa ate namin yung pagtimpla ng chicken inasal. Ayun po. Nagdidikdik na siya ng bawang, tanglad, paminta. Yun yung kailangan nating idikdik para itimpla natin doon sa binasa mo na isang tayo. Itimpla natin doon sa ating chicken inasal. Tama na ito na. Tas tanggalin mo tong dulo. Tanggalin mo yung dulo. Yun lang guys. Raw vlog tayo ngayon guys. Tapos eto na yung hiniwa namin kagabi or hiniwa ni ate namin. Tinuro ko lang sa kanya isang beses tapos siya na yung gumagawa. Hiniwaan mo na yan. Ito na guys yung mga chicken inasal, yung 3 buo na chicken. Yung pakpak mo hiwaan ba yan? Oo, anuhin mo siya dito. Dito hiwaan mo siya pag ganon. Pag ganon dyan, pahiwa para huwag mo isagad. Yan, tinuro ko na. Yan na guys yung nagawa nila. Ngayon po ay ibabalik na ni Mister yung kalan. Okay na siya guys, patuyuin na. Pero pwede, hindi pa siya tuyo pero pwede na yan pa ibalik ulit. Binalik na nila yung ito, tanggalin ito guys, itong kahoy na pantukod. Hindi, inano ko lang, tatanggalin yan. Tapos ito naman yung gagawin ni Mister yung i-finish niya yan dyan sa taas. Ibinalik muna namin dito yung isa kasi pag hindi ito ibinalik, dito nakaharang. Hindi na kasi matanggal guys, nakakabit na yung hose. Hindi niya doon. Hindi niya magagawa ito. I-finish ni Mister yan. Yun, decide namin na ililipat kasi dati doon po yung tutuan namin. Ilipat namin dito para kahit paano hindi masyadong mainit. Ayan guys, sumuko si Mister. Ito, sabi ko, di ba sabi niya, isisemento dapat yan, ipupulido. Hindi kaya yan, Mister, ang hirap daw. Kaya hanggang dito lang. Ayan guys, hindi siya tapos, pero okay na yan. Semento pa rin naman yan siya. So, ang gagawin ko dyan, meron akong pintura na brown, pipinturahan ko na lang yan. Yan siya, pero dito okay na, tapos na yung ating, nagkulang din yung aming tiles, pero okay na yan guys, semento, pipinturahan na lang natin yan. Tapos na yung trabaho ni Mister. Ito pala, wala pa. Imamasilya niya yan, itong kahoy na to. Yan lang po yung aming ganap-ganap. Tapos si ate namin, check natin si ate namin guys, yung nagmamarinate ng inasal. Ayan na. Malinis po yung kanyang kamay. Ayan po, baka may magsabi po dyan na ganyan po. Kasi mahirap po talaga pag nag-glove sa gabal. Kaya lagi, pagka ganito pong nagbabarbecue, nag-iihaw-ihaw kami, madalas po naghuhugas tayo ng kamay, di ba? Kaya talagang malinis po yung kamay niya bago siya naglalamas ng mga chicken. Lamasin natin maigi para po manuot po yung lasa niya sa loob. Ayan po, kanina pa po si ate dyan naglalamas. Tinimplahan na po niya yan. At kung sa mga nagtatanong po, may video din po ako kung paano po ito ginagawa itong aming chicken inasal. Check nyo lang po sa aking YouTube channel. Ayan, ready for... Pagkatapos po niyan guys, hinahap ko po yan. Kumbaga, bago po yan natin ihawin, ihahaf ko muna siya. Ipapakulo ko mo yung sarili niyang, pinapakulo namin yung sarili niyang sauce dyan, yung marinade. Yun yung pinapakulo namin bago namin yan itutuhog. Tapos yan lang po guys. At yun mamaya kung
ano ba, hindi talaga kasi pwedeng hindi makapagpigil ng trabaho. Yan na si ate namin. Yan po, tapos na ni ate namin ni lamas o yung kanyang chicken inasal. Yan po, hayaan muna natin yan in mga 1 hour bago natin yan free cook. Sinasalang ko muna yan siya guys, yung sarili niyang marinate yun yung pinapakulo ko. Saglit lang, mga 2 minutes, mga ganun guys. Tapos saka natin yan, pagkatapos hanguin, tapos saka namin tinutuhog. Tapos yun pala guys, yun si ate namin. Tapos yun, dapat day off namin ngayon. Yun na pa sinasabi ko, day off namin. Kaso si ate namin ang hihinayang. Pagka ganito po kasi guys na na kumikita, sayang kasi yung yung kikitain mo at hindi naman sila masyadong pagod. Kasi nung Monday, hindi sila nagtrabaho, nag-day off sila. Kaya ngayon, magtitinda daw sila kahit yung chicken inasal lang nila yung ititinda nila. Kaya ano ba yan niya, oh? Yun lang po. Tapos si ate pala namin, share ko lang, kumbaga, hindi naman sa hindi niya gustong magtrabaho sa office. Hindi ko muna siya pinayagan ngayon na magtrabaho kasi, dito tayo. Kasi, uuwi kami muna ng probinsya magbabakasyon. Inisip ko kasi guys, kung magtatrabaho si ate namin, papasok, ilang buwan na lang. Tapos papasok siya ng trabaho, pag nagpaalam siya na uuwi magbakasyon, sigurado hindi siya papayagan. Kaya hindi ko muna siya pinapapasok. Dapat po makapasok na po siya kasi nag-apply po siya sa job, job fair. Job fair, dapat may na siya, anong tinawag mo? Order sa office. Oo, may na siya, makapasok na, dapat siya, pinareport na siya. Kaso ayaw niya mag-report kasi yung papasukan niya is encoder daw po sa office. Stop sa office maging encoder. Ayaw daw po niya nung ganun. Kasi ang talaga ng ate namin, gusto niya maging kahit ground crew na lang sa mga airlines, or gusto niya maging FA. Nag-apply siya sa Cebu Pac, kulang daw po yung kanyang height. Kaya ang inisip niya, half inch na lang yung kulang guys. Ang inisip niya is kahit ground crew, kasi yun talaga yung pangarap niya, kahit ground crew na lang daw muna. Marami ng anong tawag niyan? Anong tawag niyo na? Marami ng opening, kaso laging nauudlot. Yung magpupunta na dapat siya, umulan, tas hindi natutuloy. Inisip ko saka na lang sa next year, kasi kung papasok siya ngayon, kung sakaling makakapasok siya, hindi rin siya pwedeng magbakasyon. Hindi siya pwedeng magpaalam na magbakasyon guys. Kaya yun, dito muna. At parang kasi niya, pinag-isipan niya na dito kumikita sila guys, kasi sinasahuran namin sila. Tapos yun, meron nga po silang isang araw na binibigay ko sa kanila, na para sa kanila lang talaga. Tapos inisip kasi namin sa minimum magkano po, tapos yung sinasahod ko sa kanila halos minimum din naman ang sahod nila, tapos mamamasahe pa sila. Samantalang dito sa amin hindi na sila mamasahe. Tapos ang bilis talaga po ng kitaan dito sa pag-iihaw-ihaw guys. Kaso yun nga lang, kailangan masipag ka, matyaga ka, hindi ka mareklamo. Lalo na sa pag-iihaw-ihaw, yung init, yung usok, yun, tatagal ka talaga pag ganun ka na tao na masipag, may tiyaga, may sipag, at wala kang reklamo, wala kang arte. Yung ate namin, yung mga anak ko, hindi yan sila maarte guys. Sanayan sila sa pag-iihaw-ihaw. Yun nga lang, si ate namin, iniiwasan namin na makasalang dun sa pag-ihaw-ihaw, kasi maiwasan yung mga paso-paso, yung mga talsik ng uling, yung talsik ng mantika habang nag-ihaw-ihaw. Iniiwasan ko si ate namin na magkaroon ng mga peklat-peklat, lalo na dito sa mga kamay guys. So yung mga ganyan, eto yung pag nag-ihaw-ihaw ka, hindi maiwasan magtatalsik yung mantika, yung uling. Kaya yun, may tendency na magkakaroon ka ng paso. Yung mister ko marami ng paso-paso. Kaya yun, si ate namin, yun lang yung nakatoka siya doon sa yung magbibigay ng mga sukli, magbibigay ng order nila. Pero hi guys, ito na po yung update sa chicken inasal ng ate namin, yung kanilang paninda.
Yan na po, na half cook na po siya. Hindi ko po na-video or na-ipakita sa inyo. And half cook na po yan. Dito namin hinhalf cook sa kawali, guys. Ayun yung pinag-half cookan. Pasensya. Bali, 2 minutes or 3 minutes lang yan na luto. Hindi yan siya lutong-luto, guys. Kumbaga, half cook nga po. Tapos tinutuhog na ng ate namin. Ayan po, malinis po yung kamay ng ate namin. Naghugas po yan siya, guys, bago niya tinuhog yung chicken inasal. Tapos, ito po yung in-unbox ko sa inyo kahapon, yung last video ko. Ito po siya, guys, oh. Maganda pala. Hindi ko alam anong tawag nito, 3-4 siya, guys. 3-4 yung kanyang tatak na pangluto. Pwede siyang magluto. Ayun, nagluto ko yung bacon. Tinesting ko na, okay siya, guys. Nagluto na rin ako kagabi dito ng silgang. Nagsigang ako dito. Ang ganda niya, guys. Maganda siya kasi hindi pala siya pressure. Hindi siya pressure cooker. Hindi mo na kailangan. Kung ayaw mo nang may mantika yung luto mo, pwede hindi mo siya lagyan kasi ano siya, tiplon. Tiplon yung kanyang tiplon siya. Tapos yan, nagluto ko ng bacon. Ito yung aming kakainin. Para lang siyang pressure cooker, guys. Pero hindi siya pressure cooker. Kumbaga, maganda siya pang laga. O yung maglalaga o magsasabaw ka. Maganda siya kasi alam mo kung bakit, guys. Dahil pala dito sa goma na to, hindi siya aapaw. Yan po yung purpose ng goma na yan. Hindi aapaw yung ating niluluto pagka ganyan. Tapos meron siyang lock. Yan po yung lock niya. Ayun. Kaya hindi siya umapaw dahil po sa goma niya. Tapos dito po lalabas yung usok na galing dyan sa ating nilaga. Yan siya, guys. Dito ako nagluto ng bacon. Maganda siya. Tingnan ko kung sabi matipid daw to sa kuryente. Kaya tingnan natin yung bill natin kung matipid ba talaga siya sa kuryente. Tapos ito yung adjustan niya. Yan. Kung gusto mo ng high, mas malakas pa yan. Mas gusto mo pa ng high, ito dito yung pinaka-high niya. Yun lang po. Tapos naghahanda na si ate namin para magtinda na siya sa aming pwesto sa palengke. Doon sa aming pwesto. Hinanda na niya. Tapos ito na. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. At update ko po kayo mamaya doon sa aming pwesto kung ano po yung itsura. Kunti lang yung paninda namin ngayon, guys. Kasi sila ate nga lang po yung magtitinda. Hi guys, andito na tayo sa aming tindahan. Check natin yung benta o tinda ng ate namin. Kunti lang ngayon, guys, yung aming paninda. Ayan po yung tao. Diyos me. Ha? Ubus na? Ayan po, konti lang yung paninda natin. Sumabay lang ako sa paninda ng ate namin ng mga chicken inasal, guys. Kasi sayang din yung araw. Ano yung manok? Gumawa lang ako ng 3 kilos. Ayan, ubos na. Tapos, ayan yung manok nila. Para mapaubos nila yung chicken inasal nila. Hindi na ako masyadong nagdagdag. Sayang din kasi yung araw. Day off namin ngayon, guys. Pero, gusto kasi ng mga anak ko na mag-ihaw sila. Kaya, sinabay ko na rin yung laman. Yun po. Marami bumibili. At, yun lang. Hindi kompleto yung ating mga barbecue ngayon. Nakapokus lang talaga sila sa inasal or chicken inasal, guys. Walang laman yung aming rep. Ayun. Tapos, manok lang talaga. Manok, ayan po. Yun yung hinakpo ko kanina na chicken inasal. Iihawin pa po yun. Kaya po, half cook lang po yung aking ginagawa. Kasi lulutuin, iihawin pa naman siya. Yun lang, guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. 90 or 100? At ito pala yung ano nila, guys, yung sausawa ng kanilang chicken. Tuyo lang, kalamansi, konting suka, tapos sili. Iba yung sausawa namin sa chicken inasal. Tapos, meron kaming chicken oil. Ayun yung ginawa ko. Mang inasal talaga yung ano niya. Sili. Eto
ito po yung sausawa namin sa chicken inasal. Toyo, chicken oil at saka sili. May timpla na po yung toyo namin. Tapos, si Bunso yung nag-iihaw. Ito po, sa kanila lang ngayon pero sumingit lang ako guys kasi sayang yung ano nila, inasal lang naman kasi yung tinitinda kaya sinabayan ko na lang ng konting laman, tapos konting isaw. Ubus na yung isaw kanina pa guys. Tapos ito yung kanilang chicken inasal nga po. Yun lang po. Sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, ako po si Ate Jo TV na nag-share sa inyo ng aming bread and butter or pangkabuhayan. Sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, check nyo po yung aking YouTube channel. Share ko po lahat ng aking pagtitimpla dito sa aking mga ihaw-ihaw. Thank you for watching guys. God bless po sa ating lahat. Please like, share, and subscribe po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po and bye po!